Ang nakaraan. Tagumpay ang ating bida na palabasan ang Nephilim, sinadya niya ito hindi lamang para wasakin ang teritoryo ng Labi-Harner, kundi pati na rin pag-awayin ang Nephilim at ang halimaw sa katauhan ni Fred Ick, para ang dalawang higanteng nilalang ang magpatayan. Dito makikita naman natin na si Shirts ay pilit na hinawakan ang kanyang ama para hindi ito mahulog, na kahit may ginawang masama ito, hindi pa rin niya magawang pabayaan. Kaya lang sa kasamaang palad nawasak ang bato na hinahawakan ni Shirts. Pagpapatuloy, dito ay biglang lumitaw si Oliver na kuya ni Shirts, ito ang biglang humawak sa kamay ni Shirts para hindi sila mahulog ng kanyang ama. Putik, kumapit ka ng maigi, mahina ngayon ang lupa na kinalalagyan natin, susubukan ko kayong hilahin, sabi nito. Dito ay gulat na gulat itong si Shirts sa kanyang nakita na niligtas siya ni Oliver ngayon. Sa bayan naman ang taong bayan naman ay natataranta ngayon rito, nagkanya-kanyang takas sila, iyon ay dahil ang barrier na magliligtas sa kanila ay wasak na. Kaya lang, ang isang ito ang tumatakbo ay Nat Ison, iyon ay dahil biglang umangat ang bato rito nang hindi niya namamalayan. Nang bumagsak ang lalaki, nagulat ito dahil may kung anong nilalang ngayon ang unti-unting lumalabas mula sa ilalim ng lupa. Ayun na nga, biglang lumabas ang mga mummy sa ilalim ng lupa, iyon ay dahil nga sa wasak na ang barrier sa lugar na ito. Hindi lamang iyon, dahil kung saan sa ang pader, sahig, lupa o lugar naglalabasan ang mga mummy na ito, lahat ng lugar ay lumalabas sila ngayon, kaya natataranta lalo ang mga tao, dahil pakiramdam nila ay katapusan na nila ngayon rito. Kaya lang may isang nilalang na umatake sa mga halimaw na ito, Starlight, sambit ng nagpakawala ng kapangyarihan. Ayun na nga, to the rescue na si Princess Arin sa mga sandaling ito, at inutusan niya ang lahat na magsilikas na sa lugar na ito, na agad namang nakilala ng taong bayan kung sino ang tumulong sa kanila. Naririto na rin si Lex Imos, isa rin ito sa nagtaturo ng daan sa mga tao kung saan dapat dumaan at lumikas, na talagang takot ang mga tao ngayon. Iyon ay dahil talagang parang mga baliw na halimaw o zombie ang mga ito na nagmamadaling gustong kagatin ng sinumang maabutin nila, na kahit si Arin ay talagang natakot rin, pangit kasi nang humahabol sa kanya. Kaya lang, biglang may dumating para tumulong, Fang of the Abyss, tawag ni Gale sa kanyang teknik para paksain ang mga mummy na nakaharang sa kanila. Sabi nitong isang ito, mahal na prinsesa, kailangan na po ninyong tumakas rito. Sabi naman ni Arin, marami pang tao rito, bilang isang prinsesa, hindi ko pwedeng pabayaan ang aking nasa sakupan, paliwanag nito. Kainis naman na batang ito, tatalakan na naman ako nito ni Young Master Sean, natatakot-takot na sabi ni Gale. Dahil paalala ni Sean sa kanya na protektahan si Arin, nakatwira naman ni Gale na ang prinsesa na ang mapilit ngayon at wala siyang magawa. Dito ay nagmamadali ang mummy na ito na maabutin ang nilalang na may hawak ng aklat na ito, at iyon nga ay ang prinsesa. Dito ay bigla na lamang nagliwanag ng husto ang aklat, na ikinagulat rin ng prinsesa kung bakit ito nangyari. Habang sumabog ang matinding liwanag mula sa aklat, ang halimaw na ito ay dahan-daang naglalahos sa hangin. Dito ay gulat na gulat si Arin, at napapaisip kung ang kapangyarihan ba na nagpaala sa mga mummy ay mula mismo sa sinaunang aklat na hawak niya ngayon. Dahil doon, nagkaroon ng pag-asa si Arin kung ano ang dapat gawin para alisin ang lahat ng halimaw rito, at naiinis kung bakit ngayon lang niya naisip ang bagay na ito. Sumigaw si Princess Arin, umalis ka dyan Sir Gale, utos nito sa taong ito, bakit po? Pagtataka na naguguluhan naman itong isang ito. Dito ay agad na binasa ng prinsesa ang sinaunang lengwahe sa aklat na ito, na siya lang ngayon ang nakakabasa, na agad ngang gumana ang nasabing aklat. Dahil doon, ang mga mummy sa paligid ay talagang naapektuhan lahat, na parabang ang ginawa ni Arin ay isang dispel para alisin ang mga mummy. Sabi ng prinsesa, alam ko na ang paraan para alisin ang mga mummy na halimaw na yan, gamit ang aklat na ito, na ikinagulat rin itong si Gale. Ayun na nga, putik nagkaroon pa tuloy ng bagaong kapangyarihan itong prinsesa gamit ang aklat na kanyang tinakas, na ang lahat ng mga mummy na nakikita niya ngayon sa paligid ay nagagawa niyang burahin ngayon sa eksena, at ang lahat ng paraan ay naririto sa aklat na hawak-hawak niya. Dito ay nagliliwanag na ng husto ang mga mata ni Arin, isang mata na para bang hindi na ito sa tao, mata na para bang isa na itong Diyos-Diyosan o sinapian ng isang goddess. May kakaiba sa mata niya para mabasa ang sinaunang lengwahe. Sabi nito, tipunin ninyo lahat ng mummy sa bayan, utos nito,
para isang buruhan na lang ang gagawin niya. Dito naman sa lugar na ito, payapa at ligtas ang tatlong ito, magkasama si Schurtz, si Oliver at ang kanilang ama na nasa isang tabi na talagang wasak ang mundo nito sa nangyari sa kanyang teritoryo. Kitang-kita rin ni Oliver ang paglalaban ng Nephilim at ng halimaw na si Fred Ick. Nasabi nito na talagang ginagawa ng dalawang halimaw ang gusto nila sa lupain ng iba, na walang paki kung anong mawawasak rito. Sabi naman ni Schurtz, sa ngayon payapa tayo rito dahil doon sila naglalaban, pero darating ang sandali na ang isa sa kanila ay mamamatay, at muli na namang sasalakay rito. Kaya yari tayo pag ganun ang nangyari, kailangan may isa na kunin ang atensyon nila para ilayo sa lugar na ito, paliwanag ni Schurtz. Sabi naman ni Oliver, talagang hindi ka na bata Schurtz, asa na ang dating bata na kilala ko na parang duwag, na agad namang lumingon ito sa kanyang kuya. Dito ay nakakross ang mga braso nito, at ang sabi na sa oras na mamatay ang isa sa mga higanti, siya ang kikilos para ipain ang kanyang sarili. May layo lang ang mga ito sa natitira nilang teritoryo at iligtas rin ang taong bayan, at inutusan pa si Schurtz na iligtas ang kanilang ama. Dito naman ay nag-aalala si Schurtz, Kuya pwede nating pag-usapan ito, may mahahanap pa tayong ibang paraan, pag-aalala nito. Sabi naman ni Oliver, ako ang kuya, nararapat lang napasanin ko ang lahat ng ito, sagot ni Oliver. Sabi pa nito, kung tutusin, isa ito sa pasanin na hindi ko nagawa ng mas maaga, kung hindi ko lang tinanggihan ang alok ni ama noong una at itinama ang lahat, hindi mangyayari ang bagay na ito, paliwanag ni Oliver. Naalala ni Oliver ang mga sandali na pumasok siya ng silid ng ama na wala sa sarili, at puno ng galit, hindi naman siya takot na pasanin ang trono ng kanyang ama, iyon nga ay talagang matagal na niyang inaantay na mangyari na kausapin siya ng kanyang ama. Kaya lang, hindi lamang ang kanyang ama ang nasa loob ng silid, naruroon rin si Fred Ick, at nalaman niya ng malinaw kung anong kasamaan ang ambisyon na gustong mangyari ng kanyang ama. Dito naman ay sumagot si Schurtz, sabi nito, ang tinutukoy mo ba ay ang plano nilang rebelyon sa imperyo? Tanong nito, na ikinagulat ni Oliver, paano mo nalaman iyon? Tanong ng kuya. Dito ay sumagot ang ama, binalak kong ipasa kay Schurtz ang legasya ng pamilya, kung anong planong gawin ng ating pamilya, kaya lang buong tapang niya akong tinanggihan. Dagdag pa ng ama, habang nakikinig ang dalawang ito, akala ko hindi lang niya ako naiintindihan dahil bata pa siya, pero mukhang ang ating angkan pala talaga ang mangmang, hindi ako makapaniwala na nahulog tayo sa ganitong sakuna. Ang delubyo na ito ay walang kinaibahan sa gustong mangyari ng ating angkan. Pag-amin ng ama nila ni Oliver, naririto ang espada ng angkan ng Labi Harner, sabi ng ama na kunin raw ito ng kanyang mga anak, at hindi siya karapat-dapat pang mamuno sa kanilang angkan. Wala raw siyang karapatang hawakan ang espadang iyon, iwanan na lang raw siya sa lugar na ito at mamatay kasama ng pagkawasak ng kanilang teritoryo. Dito naman ay gigil na gigil ngayon si Oliver, sabi nito, hanggang dyan lang ba talaga ang kaya mong isipin at sabihin, inis na sabi nito, na nakikita ni Schurtz ang galit ng kanyang kuya. Sumigaw si Oliver, tiniis kong lahat matapos kong marinig ang lahat ng kabaliwan mo noong araw na iyon, dahil kahit na ang ating pamilya ay gagawa ng malaking pagtataksil sa imperyo, pamilya ko pa rin kayo, pero ngayon hindi na ako mananahimik pa, sigaw ni Oliver. Dito nga ay kinuwelyuhan niya ang kanyang ama sa galit, sabi nito, wala ka pa rin bang napansin o naramdaman matapos mong makita na kahit ang iyong bunsong anak ay tinanggihan ang mga plano mo. Kaya lang biglang natigilan ang mga ito sa kanilang makabag damdamin na usapan, iyon ay dahil biglang dumating ang ating bida, na nagsabi na mamaya na raw nila ayusin ang problema nila, at naiintindihan raw niya si Oliver at Schurtz, kasi marami rin daw siyang reklamo sa kanyang ama. Sabi pa nito, hindi ito ang oras para sa bagay na iyan, na si Schurtz naman ay napasigaw sa pangalan ng ating bida, Sean. Pagtataka nito dahil pinakita ng ating bida ang kanyang tunay na mukha sa mga ito. Sabi naman ni Sean, sumunod ka sa akin, tayong dalawa ay kailangang pigilan ang dalawang halimaw na iyon, utos nito, na agad namang nakaramdam ng kaba si Schurtz, pero dahil utos ito ng kanyang master wala siyang magagawa. Dito naman ay nagulat si Oliver, sandali lang, ang sabi mo ba ay Sean Ver, Schurtz? Paano mo nakilala ang isang iyan? Pagtataka nito, sabi naman ni Sean, kung may lakas ka pang lumaban, pumunta ka sa gitna ng bayan, tulungan mo ang mga tao roon, utos nito. Sabi pa ni Sean, ang mga mommy ay nagwawala sa loob ng lugar na iyon.
na ang mga tao nga rito ay talagang mga takot na takot para sa kanilang mga buhay. Sabi pa ni Sean, kung gusto mong protektahan ang inyong mamamayan, bilasan mo at iligtas mo sila. Dito ay napatanong si Oliver, paanong nagkaroon ng mga mummy sa loob ng barrier? Pagtataka nito na dapat ay hindi makakapasok ang mga mummy. Sabi naman ng kanilang ama, mukhang ang mga inilibing ni Frederick sa loob ng teritoryo natin ay nagising na, sagot nito na alam niya ang mga nangyayari ngayon. Sabi naman ni Sean, sakit talaga sa ulo ito. Sabi naman ni Oliver, anong ibig mong sabihin? Sumagot ang ama, ang lugar sa ruins na pagmamulan ng mga halimaw ay hindi sapat, kaya naglagay rin siya ng mga mummy rito sa teritoryo natin, na ang plano Frederick ay pasugurin ang lahat ng mga ito sa kaharian ng imperyo. Dahil doon, talagang hindi na nakapagtimpi pa itong si Oliver, isang solid na suntok ang pinakawalan nito, at sapol sa mukha ang baliw niyang ama, na nakipagsabwatan sa isang baliw na demonyong nilalang na si Frederick. Dito ay natungangan na lamang ang dalawang ito sa kanilang nakita na ginawa ni Oliver sa pinuno ng kanilang pamilya. Dito ay kinuha na ni Oliver ang espada ng kanilang angkan, at ito ang tatayong pinuno ngayon ng kanilang pamilya, dahil wala na talaga sa tamang ketenwang mamuno ang kanilang ama. Sabi nito, tama ka Sean Ver, tulad ng sabi mo, pupunta ako sa sentrong bahagi ng bayan. Dagdag pa nito, pakiusap siguraduhin mong mabubuhay ang kapatid ko, dahil kailangan ko pang pagbayarin ang taong ito sa kanyang mga kasalanan. Sabi pa nito kay Shirts, patawad sa mga panahong naging hangal at duwag ako. Nagdadrama pa sana ang magkapatid, kaya lang umeksena na ang ating bida. Sabi nito, ang sweet naman ninyo, pero wala na tayong oras, sabay hila nito kay Shirts. Kaya lang pagkaayla kay Shirts, agad niya itong inihagis papasok sa lagusan na ginawa ng ating bida, para ipadala si Shirts sa destinasyon na itinakda nito. Dito nga ay lumilipad ang katawan nito na dumaan sa lagusan na ginawa ni Sean, sabi nito, putik saan ako dadalhin ito. Kaya lang ang kabila ng lagusan ay papunta pala sa dalawang higanti na naglalaban ngayon, mukhang may ipit pa siya sa dalawang malakas na nilalang na nagsasalpukan. Kitang-kita ngayon ni Shirts ang mga halimaw sa tabi niya, kaya nasabi nito sa sarili, walang hiya, isang biro lang ito diba? Tanong niya sa sarili at kay Sean, dahil yari talaga siya ngayon. Agad na nilabas ni Shirts ang kanyang punyal para protektahan ang sarili sa mga halimaw na naglalaban ngayon. At ayun na nga, sabay umatake ang Nephilim at si Frederick sa isa't isa, na si Shirts naman ay naipit sa gitna ng dalawang nagpapatayan, mukhang nabura pa ata si Shirts sa ginawa ng ating bida. Nagulat ang dalawang ito sa biglang pagsabog ng matinding liwanag na iyon, sino ang gumambala sa kanilang dalawa. Dito ay napak-cover na lang ng mukha ang isang ito sa takot na tamaan ng pag-atake ng dalawang higanti, sabi ng boses, buksan mo ang iyong mga mata anak. Dito nga nang idilat niya ang kanyang mata ay nakahinga na ito ng maayos sa gulat at pagkabigla sa mga nangyari. Ayun na nga, napunta ngayon sa ibang dimensyon si Shirts, sa lugar na gawa ni Caligorna, nasaan ako, tanong nito sa sarili. Dito ay dahan daw ang bumababa si Caligorna, sabi nito, ang lugar na ito ay isang dimensyon na gawa ko, isang divine realm, paliwanag nito. Nakatingin si Shirts sa nilalang na nagsasalita, at napatanong ito, isa kang goddess. Sino ka? Tanong nito na punong-puno ng pagtataka. Ang pangalan ko ay Caligorna, ako ang goddess na nangangalaga sa kamatayan at kadiliman, paliwanag nito kay Shirts. Sa likuran naman ay naruroon si Ero, sabi nito, pinadala ka dito ayon sa kagustuhan ng aming tagapagmana, nagulong-gulo ang isang ito sa mga nangyayari. Dito ay muli pang nagsalita ang isang ito, bilang Diyos-Diyosa ng Black Fog, tatanungin kita ngayon, nais mo pa rin bang maging miyembro ng pangkat ng Mist? Tanong nito, ngayong nakita na ng harapan ni Shirts ang dalawang gods and goddesses, ano kayang magiging sagot ng disipulo ni Sean? Abangan!